Welcome sa ating munting YouTube channel. Please support my videos. Comment, like and subscribe po mga idolo. Maraming salamat po. Story present. Super Devo Uling System. Kabanata 1531. Gayunpaman, kung yun ang kaso, ang Old Tree at ang aura ng Skeletal King ay magiging masyadong malakas at madaling ma-detect ng mga manager. Kung ganoon, mahihirapan silang lumipat. Kahit na ang Old Tree at ang Skeletal King ay hindi na natatakot sa pinakamakapangyarihang Eye of Nature matapos lamunin ang lahat, malamang na mag-iingat ang Reincarnation Supremacy sa kanila kapag nailabas na nila ang kanilang malakas na lakas. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi agad nilamon ni Yezuan ang lahat. Sino ang nagtanong sa Reincarnation Supremacy na maging mahiyain? Matapos makalusot ang Old Tree at ang Skeletal King, hindi man lang tumagal ng 3 round ang binata bago ang kanyang ulo ay pinutol ng Skeletal King. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sabihin ang mga huling salita niya. Sinamantala ni Yezuan ang pagkakataong ito, mabilis na kinuha ni Yezuan ang matandang puno upang dukutin ang mata ng binata. Gayunpaman, sa sandaling iyon, isa pang mata ang biglang bumukas sa kalangitan. Ito ay ang mata ng kalikasan muli. Gayunpaman, pamilyar na pamilyar si Yezuan sa Eye of Nature sa pagkakataong ito. Naku, fair na. Walang pag-aalinlangan, itinago ni Yezuan ang Old Tree at Megatron sa planting space bago umalis sa kawalan. Ang Eye of Nature na ito ang nakipagsanib puwersa sa dalawa pang manager para patayin ang pinakamataas na 9th level Samsara Realm Skeletal Dragon. Ito ay isang subordinate ng Reincarnation Supremacy. Kung si Yezuan ang natatamaan nito, malamang na wala siyang magagawa kundi ang makapasok. Buti na lang at mabilis siyang nakareact at diretsyong pumasok sa Void Door. Gayunpaman, bago iyon, nakita na ng Eye of Nature si Yezuan. Itong batang ito, nakilala ng powerhouse si Yezuan. Gayunpaman, naramdaman niya na si Yezuan ay nasa 4th level Samsara Realm lamang, kaya walang dapat ikatakot. Gayunpaman, si Yezuan ay nasa 1st level Samsara Realm lamang noon. Paano naging posible na nakalusot siya sa 4th level Samsara Realm sa napakaikling panahon? Bukod dito, napatay pa niya ang isa sa mga manager sa ilalim ng kanyang utos. Hindi naman mahina ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi nilayo ng powerhouse na iulat ang gayong maliit na bagay sa Reincarnation Supremacy. Sa halip, nagsimula siyang maglibot ngunit hindi niya natuklasan si Yezuan. Ang hindi niya alam ay nabasag na ni Yezuan ang kawalan at umalis sa lugar na iyon. Huff, natakot ako sa kamatayan. Nakahinga ng maluwag si Yezuan. Buti na lang at mabilis siyang nag-react. Kung hindi, ang bagay na ito ay magiging mahirap. Kasabay nito, nahulaan niya na ang pinakamalakas na subordinate ng Reincarnation Supremacy, ang Eye of All Things, ay dapat malaman kung nasaan ang Reincarnation Supremacy. Hanggat nahuli niya siya at hinanap ang kanyang kaluluwa, maaaring malaman niya kung nasaan ang Reincarnation Supremacy. Gayunpaman, ang bagay na ito ay maaaring talakayin sa ibang pagkakataon. Young Master, ito ang mga mata ng taong iyon. Ibinigay ng matandang puno ang 2 eyes of myriad forms kay Yezuan. Hinubad na rin niya ang kanyang universe ring kanina, ngunit hindi interesado si Yezuan sa mga bagay na ito. Napakagaling. Tumango si Yezuan bilang kasiyahan. Nang matanggap niya ang 2 mata ng kalikasan ay agad niya itong nilamon. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of Nature. Lumakas ang epekto ng Force of Nature. Ding! Nilamon ng host ang isang Eye of Nature. Lumakas ang epekto ng Force of Nature. Ding! Naintindihan ng host ang Celestial Eyes, Space Crossing Eyes. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification ng system, na nagpapaalam kay Yezuan na sulit na ilantad ang kanyang sarili sa pagkakataong ito. Sa orihinal, mayroon lamang 5 Celestial Eyes. Sila ay ang mata ng pananaw, ang mata ng pangunawa, ang mata ng walang kabuluhan, ang mata ng kaluluwa, at ang mata ng walang hanggan. Ngayon, nagkaroon ng karagdagang Space Crossing Eyes. Pinahintulutan ng Space Crossing Eyes ang isa na gamitin ang mata ng kalikasan at mata ng kamatayan, gayon din ang mata ng pananaw, mata ng pangunawa, at mata ng kaluluwa. Batay sa kapangyarihan ng binata kanina, nakuha niya ang Eye of Nature mula sa isang heaven-reaching beast.
Gumugol siya ng maraming oras sa pagsasanay nito hanggang sa puntong magagamit niya ito sa buong kalawakan. Ngayon, ang kakayahang ito ay nakuha ni Yezuan. Hindi lang iyon, ngunit magagamit din ito ni Yezuan sa iba't ibang celestial eyes. Ang epekto ay medyo maganda. Sa sandaling iyon, direktang ginamit ni Yezuan ang kanyang Eye of Transcendence at pinakipot ang isang Eye of Myriad Forms. Ang malaking Eye of Nature na ito ay pinaliit ng isang araw na paglalakbay mula sa Yezuan. Nagkataon, may maliit na puwersa sa ilalim nitong Eye of Nature. Pagkatapos, ginamit muli ni Yezuan ang Eye of Insight. Sa tulong ng mata ng kalikasan, kitang-kita niya ang panloob na kapaligiran ng mga tao sa maliit na puwersang ito. Pagkatapos pagsamahin ang Space Crossing Eyes at ang Eye of Nature, maaari din niyang gamitin ang Celestial Eyes. Ito ay sadyang napakalakas. Mula ngayon, kahit na ang kalaban ay nasa labas ng field of vision ni Yezuan, magagamit niya ang Eye of Nature at gamitin ang Eye of Soul sa kanila. Sa pagkakataong ito, may mga nadagdag at natalo. Bagamat nakakuha siya ng isa pang pamamaraan, natuklasan siya ng pinakamalakas na mata ng kalikasan. Buti na lang at nasa 4th level lang siya ng Samsari Realm. Ang lumang puno at ang Skeletal Monarch ay nasa ika-6 na antas lamang ng Samsari Realm, kaya hindi nila dapat maakit ang atensyon ng Reincarnation Supremacy. Sa kasamaang palad, habang inaayos pa ang Porma Sion, si Yezuan ay wala kahit saan. Siguro kung ang pinakamalakas na Eye of Nature ay nasa paligid pa rin. Kung mag-iimbestiga siya at malaman na gagamitin ko itong teleportation formation, hindi ko ito magagamit sa pagbabantay niya dito. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Aabutin siya ng higit sa 1 buwan bago makarating sa life and death kanya noong nasa 3rd level siya ng Samsari Realm. Gayunpaman, pagkatapos makapasok sa ika-4 na antas ng Samsari Realm, ang oras na kailangan ay lubhang nabawasan. Tinansya ni Yezuan na kung muli siyang makakalusot, maaabot niya ang life and death kanyan sa loob ng 7 araw. Gayunpaman, naramdaman niyang mas mabuting maghintay ng ilang sandali. Marahil ang pinakamalakas na mata ng kalikasan ay umalis na. Naghintay siya ng kalahating araw hanggang sa marinig niya ang notification ng system. Ding! Naayos na ang teleportation formation. Nang marinig ito, hindi niya maiwasang masira ang kawalan at bumalik sa pamilya. Ang pamilyang ito ay malungkot pa rin at walang kahit isang tao. Matapos dumaan sa walang laman na pinto, ginamit muna ni Yezuan ang Eye of Perception at ang Eye of Insight para mag-imbestiga at nalaman na walang mga eksperto sa paligid. Agad siyang nag-flash sa teleportation formation. Whoosh! Lumiwanag ang teleportation formation at nagsimula na ang teleportation. Makalipas ang ilang segundo, matagumpay ang teleportation. Nang lumiwanag ang kanyang paningin, natuklasan ni Yezuan na siya ay lumitaw sa isang kuweba. Ito ang landing point ng teleportation formation. Mukhang hindi na ako naabutan ng Eye of Nature. Alis muna tayo. Napaisip si Yezuan at mabilis na umalis sa landing point ng teleportation formation. Tila ito ay isang malapit na tawag. Gayunpaman, hindi niya alam kung ang may-ari ng Eye of Nature ay nag-ulat ng bagay na ito sa Reincarnation Supremacy. Kaya naman, minabutang umalis muna. Agad na umalis si Yezuan sa kanyang orihinal na lugar at nagtungo sa Life and Death Canyon. Siya ay kasalukuyang nasa ika-4 na antas ng Samsari Realm. Ang Old Tree, ang Skeleton, at Wei Zenshin ay nasa ika-6 na antas ng Samsari Realm. Kumpiyansa siya na makakaharap niya ang isang 8th level ng Samsari Realm expert. Gayunpaman, pagkatapos maglakbay ng isang araw, siya ay natuklasan ng mata ng kalikasan. Hindi, dapat sabihin na natuklasan niya ang isang mata ng kalikasan. Dagandong, sa sandaling ito, may isang grupo ng mga tao sa kanyang harapan na nakikipaglaban sa isang mata ng kalikasan. Ang grupong ito ng mga tao ay nasa pagitan ng ika-5 at ika-6 na antas ng Samsari Realm. Gayunpaman, napakalakas nila na malamang na hamunin nila ang mga nasa mas mataas na antas. Para sa Eye of Nature na iyon, hindi ang nakita ni Yezuan na nakikipag-ugnayan sa Bone Dragon. Itinuring ni Yezuan na ito ay nasa ika-8 antas lamang ng Samsari Realm. Kabanata 1532. Gayunpaman, ang atensyon ni Yezuan ay wala dito, kundi sa ibang team. Ang pangkat na ito ay hindi mga lokal, ngunit sa halip ay mula sa kampo ng 100 Fox Villa.
Nakita ni Yeshua na lahat sila ay may 9 na buntot sa likod nila. Ang sarili nating mga tao. Tiningnan ni Yeshua ng malapitan at napagtanto na may puting liwanag na nagniningning sa pagitan ng kanilang mga kilay, na nagpapahiwatig na sila ay mula sa parehong kampo. Dahil iyon ang kaso, hindi siya maaaring tumayo lamang at manood. Old tree, ribs, little tiyan, go. Hindi na nagsalita pa si Yeshua at direktang nagdesisyon. Tulong. Ang old tree, na nasa ika-6 na antas ng samsara realm, ay napakabilis. Patuloy niyang ipinadala ang kanyang remnant flame clone at agad na sumali sa labanan. Ang ilang mga henyo ng Fox Clan ay natigilan nang makita nila ito. Gayunpaman, nang makita nila ang puting liwanag sa pagitan ng mga kilay ni Old Tree, agad silang nag-react. Nandito sila para tumulong. Nanguna ang Old Tree at agad na naglunsad ng pag-atake sa Eye of Myriad. Di nagtagal, ang Skeletal King ay sumalakay. Nagtulungan silang dalawa at direktang nagdulot ng malaking pinsala sa Eye of Myriad. Isa pang walang pakialam sa buhay niya. Malamig na sumangot ang Eye of Myriad ng damapo ang tingin nito sa Old Tree. Isang surge ng Myriad energy ang bumabalot sa Old Tree, ngunit ginamit agad ng Old Tree ang Remnant Flame para makatakas. Bang! Isang malaking pagsabog ang naganap kung saan naroon ang Old Tree at sapat na ang kapangyarihan para masugatan ng husto ang isang ordinaryong eksperto sa Samsara Realm sa ika-6 na antas. Isa ka lang eksperto sa Myriad Manifestation Realm. Kahit narito ang tunay mong katawan, hindi ako natatakot sa iyo. Ungol ng Old Tree habang nakipagsanib puwersa siya sa Skeletal King para umatake muli. Sa pagkakataong ito, ang Eye of All Things ay direktang nadurog. Ang ilang mga henyo ng Fox Clan ay labis na nagulat. Wala silang magagawa sa Eye of Myriad, ngunit ang Old Tree at ang Skeletal King ay nagsanib puwersa at direktang winasak ito. Sila ay medyo makapangyarihan. Hindi ito ang lugar para mag-usap. Sumama ka sa akin. Sumugod na si Yeshua. Mabilis niyang pinunit ang kawalan at pumasok. Bagamat natalo ang Eye of Myriad Forms, malapit nang bumaba ang pangalawang Eye of Myriad Forms. Kailangan nilang umalis sa lugar na ito, kung hindi sila makakatakas. Nagkatinginan ng mga kabataan ng Fox Tribe at nagpasyang magtiwala kay Yeshua pansamantala. Pagkatapos, pumasok sila sa Void Door. Nang magsara ang Void Gate, isang Eye of All Things ang lumitaw sa kalangitan. Ito ang nawasak. Damn it, tumakas talaga siya. Hindi makapaniwala ang taong iyon. Nagmamadali siyang nagsimulang maghanap sa paligid, ngunit wala siyang nakita. Sa sandaling ito, nag-teleport na si Yeshua sa isang tagong lugar. Ito ay isang walang laman na marka na iniwan niya sa kanyang pagpunta dito. Salamat sa tulong mo, Senyor. Ang isa sa mga kabataan mula sa Fox Tribe ay lumabas at ikinuyom ang kanyang mga kamao patungo sa Old Tree. Taga 100 Fox Manor ka ba? Biglang tanong ni Yeshua. Oo, tumango ang binata. Kung gayon, kilala mo ba ito? Biglang naglabas ng token si Yeshua mula sa devouring space. Ito ay ibinigay sa kanya ni Huizingar, ang Manor Lord ng 100 Fox Manor, bago siya umalis. Ito ang 100 Fox Token. Nanlaki ang mga mata ng mga kabataan. Tanging ang mga nakatataas ng 100 Fox Manor ang maaaring magkaroon ng 100 Fox Token na ito. Si Yeshua ay nasa ika-4 na antas lamang ng Samsara Realm. Higit pa rito, siya ay isang tao. Paano siya magkakaroon ng gayong tanda? Ito ay ibinigay sa akin ng iyong Manor Lord. Ipinadala niya ako upang tumulong sa pag-iimbestiga sa kinaroroonan ng Samsara Supremacy. May balita ka ba? Tanong ni Yeshua. Ito, nagkatinginan ang mga binata. Sa huli, sinabi ng pinuno ng mga kabataan ng Fox Tribe, inimbestigahan lang namin ang Life and Death Canyon. Hindi namin nakita ang Samsara Supremacy. Gayunpaman, may narinig kaming iba. Ano ito? Nagtataka na tanong ni Yeshua. Ang pinuno ng mga kabataan ng Fox Tribe ay maingat na pinalaki ang 100 Fox Token at sumagot, patay na ang Samsara City Lord. Boom! Ang balitang ito ay parang bolt mula sa asol na tumama sa ulo ni Yeshua. Patay na ang Samsara City Lord. Hindi pwede iyon. Ang Samsara City Lord ay isang eksperto sa parehong antas ng iyong Manor Lord. Paano siya namatay? Hindi makapaniwala si Yeshua.
Hindi namin magagarantiyahan, ngunit kami ay hindi bababa sa 80% na sigurado. Kumislap ang mga mata ng pinuno ng mga kabataan ng Fox Tribe. Labis siyang nataranta nang marinig ang balitang ito. Gayunpaman, nalaman lamang nila ang balitang ito pagkatapos makontrol ang isang tao at hanapin ang kanyang kaluluwa. Nakita pa nga ng taong iyon ang kalahati ng Undestructible Realm Dragon Skeleton gamit ang sarili niyang mga mata. Maging ang kalansay ng dragon ay inagaw. Napalunok si Yezuan. Pakiramdam niya ay seryoso ang bagay na ito. Nagmamadali siyang nagpadala ng voice transmission kay Luoluo. Pagkatapos ay ipinaalam ni Luoluo kay Hu Xingye, ang Manor Lord ng 100 Fox Manor. Makalipas ang ilang segundo, sumagot si Luoluo sa pamamagitan ng voice transmission, "Young Master, hiniling ni Inay na bumalik ka muna." Nang marinig ito, halos mahulaan ni Yezuan kung ano ang nangyari. Kinuha niya ang space travel token na ibinigay sa kanya ni Zhuang Fei at nagbukas ng spatial door para bumalik sa 100 Fox Manor. Hindi nag-aksaya ng oras si Yezuan. Pinangunahan niya ang daan at bumalik sa Samsara Hall. Sa sandaling ito, marami ng eksperto sa Fox Tribe ang nakaupo sa Samsara Hall. Mayroong higit sa 100 sa kanila na hindi bababa sa Samsara Realm. Ito, halos mabasa ng mga kabataan ng Fox Tribe ang kanilang pantalon nang makita ang eksenang ito. Ang daan-daang mga eksperto ng Fox Tribe ay ang mga pinuno ng daan-daang sangay ng Fox Tribe sa 100 Fox Manor. Bawat branch ay may iba't ibang bloodline. May mga Shadow Foxes, Ice Foxes, Moonlight Foxes, at iba pa. Maging si Yezuan ay hindi inaasahan na maraming eksperto ang magtitipon. Mukhang naaksidente nga ang Samsara City Lord. Malaki ang posibilidad na siya ay namatay. He who greets the Manor Lord and the other leaders. Nagmamadaling sabi ng pinuno ng mga kabataan. Paano mo nalaman na namatay na ang Samsara City Lord? Direktang tanong ni Hu Xingye. Parang ganito, nagsimulang magpaliwanag si He Yuhong. Inutusan siyang imbestigahan ang Life and Death Canyon. Wala siyang mahanap, kaya tumungo siya sa Samsara Peak. Gayunpaman, sa daan, ang mga taong kanyang ginayuma ay nasaksihan ng kanilang sariling mga mata ang isang nakagigimbal na labanan. Ang dalawang panig ng labanan ay ang mga eksperto sa ilalim ng Samsara Supremacy at ng Samsara City Lord. Ito ay lumabas na ang Samsara Supremacy ay nagpadala ng mga tao upang nakawin ang kalahating Dragon Bone ng Samsara City Lord. Ang Samsara City Lord noon ay nagpadala ng mga tao upang nakawin ito. Noong panahong iyon, ginamit ng nangungunang eksperto sa ilalim ng Samsara Supremacy, si Gao Yunlong, ang Eye of All Things para kontrolin ang Dragon Bone sa labanan. Ang mga eksperto sa ilalim ng Samsara City Lord ay walang kapantay para sa Samsara City Lord at napapalibutan sila. Pagkatapos, nagsimulang mag-recruit ng mga tao si Gao Yunlong at ipalaganap ang balita na namatay na ang Samsara City Lord. Nang marinig ng mga eksperto sa ilalim ng Samsara City Lord ang balita, agad nilang sinubukang magpadala ng mensahe pabalik. Gayunpaman, hindi sila nakatanggap ng tugon mula sa Samsara City Lord. Bagamat hindi nasaksihan ni He Yuhong at ng iba pa ang labanan sa kanilang sariling mga mata, ang taong hinanap niya ay nasa Samsara Realm 7th level. Nakita ito ng taong ito ng sarili niyang mga mata, kaya hindi ito maaaring peke. Matapos marinig ang mga salita ni He Yuhong, ang mga tingin ng 100 tribe leaders ay natipon kay Hu Xingye. Nang marinig ko ang balita, agad akong nakipag-ugnayan sa Samsara City Lord. Gayunpaman, wala akong natanggap na tugon. Kabanata 1533, si Hu Xingye at ang Samsara City Master ay naging mabuting magkaibigan sa loob ng maraming taon. Bago ang paglitaw ng Samsara Supremacy, silang dalawa ang namamahala sa Land of Reincarnation ng magkasama. Sa normal na mga pangyayari, ang Samsara City Master ay halos kaagad na sisigat, ngunit ngayon. Nang marinig ito ng 100 tribe patriarchs, nang inig ang kanilang mga puso. Parang may nangyari sa Samsara City Master. Ang Samsara City Master ay hindi kasing lakas ng Villa Master, ngunit dapat ay mas malakas siya kaysa sa Samsara Supremacy. Paano siya biglang namatay? Hindi naiwasang magtanong ng isa sa mga patriarch ng tribu. Tama, ang Samsara City Master ay may 9th level Samsara Realm Eye of All Things sa ilalim niya.
Sa kanyang pagpapatrolya sa teritoryo, dapat siya ang unang makatuklas sa pagdating ng isang eksperto. Maaaring hindi namatay ang Samsara City Master. Maaaring may iba pang dahilan, ngunit ito ay isang katotohanan na ang Indestructible Dragon Bone ay ninakaw. Kung patay na talaga ang Samsara City Master, malamang sasalakayin tayo ng Samsara Supremacy. Vilya Master, ano ang dapat nating gawin? Muling napunta kay Hu Xingyi ang mga mata ng lahat. Pagkatapos mag-isip ng ilang sandali, sinabi ni Hu Xingyi, maghintay tayo at tingnan. Bagamat sinabi niya iyon, inutusan pa rin niya silang palakasin ang depensa. Para kay Ye Zuan, tumayo siya sa sulok at nakinig sa pulong ng 100 Fox Manor. Nagplano rin siya sa puso niya. Ang pagkamatay o pagkawala ng Samsara City Master ay dapat na nauugnay sa Samsara Supremacy. Ang mga aksyon ng Samsara Supremacy ay kadalasang nauugnay sa Indestructible Dragon Bone. Gamit ang bangkay na ito, maaari silang makalusot sa mga tanikala ng Samsara Realm at makalusot sa Indestructible Realm. Ang Land of Reincarnation ay walang ekspertong Indestructible Realm. Kung maaari silang makapasok sa Indestructible Realm, ang Samsara Supremacy ay hindi man lang matatakot sa Samsara Fox. Hindi nagtagal, natapos ang pagpupulong, at umalis ang 100 Tribe Patriarchs. Para sa susunod na yugto ng panahon, sinubukan nilang iwasan ang paglabas hanggat maaari kung sakaling may mangyari na hindi inaasahan. Ye Zuan, ano ang napala mo sa pagkakataong ito? Pagkaalis ng lahat, lumingon si Hu Xingyi para tingnan si Ye Zuan. Isang bagay lang ang nakuha ko, na naintindihan ko ang Eye of All Things. Gayunpaman, hindi ako nangangahas na gamitin ito sa teritoryo dahil sa takot na matuklasan. Mabagal na sabi ni Ye Zuan. Ang mata ng lahat ng mga bagay ay talagang lubhang kapaki-pakinabang, ngunit ito ay nakakalungkot na ang mata ng lahat ng mga bagay ay hindi magagamit upang mahanap ang isang target sa void. Kung hindi, ang kanyang bilis sa paglalakbay ay hindi pa nagagawa, at kapag pinagsama-sama, ito ay maihahambing sa Eye of Space. Marami na akong nahuli sa mga kalaban na hiniling mong hulihin ko. Ipapadala ko na sila sa iyo ngayon, sabi ni Hu Xingyi. Bago umalis si Ye Zuan, hiniling niya kay Hu Xingyi na hulihin ang ilang mga kalaban ng walang dahilan maliban sa dagdagan ng kanyang layunin ng pagpatay at elehiya ng mga kaluluwa. Pagkatapos ng lahat, ang 100 Fox Manor's Eye of Nature at Eye of Space ay nagsanib puwersa, at pumasok pa sila sa ibang mga teritoryo upang makuha ang mga ito. Ang ibang mga teritoryo dito ay hindi tumutukoy sa rotating chakra battlefield. Pagkatapos ng lahat, ang battle imprint ay isa aktibo lamang sa larangan ng digmaan. Kung ito ay nasa labas, walang pagkakaiba sa pagitan ng kampo ng kaaway at sa parehong kampo. Inaasahan din ito ni Ye Zuan. Iniisip niya kung gaano karaming mga kaaway ang nakuha ni Hu Xingyi para sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang mga taong ito ay nakapila sa ilang grupo at ini-escort. Nang makita sila ni Ye Zuan, lubos siyang nabigla. Ang mga nahuli na ekspertong ito ay nasa ika-6 na antas ng Samsara Realm, at mayroon pang ang iilan sa 8th level ng Samsara Realm. Time is of the essence. Is it enough to capture these people? Tumingin si Hu Xingyi kay Ye Zuan at sinabi, tama na, tama na. Nagmamadaling tumanggaw si Ye Zuan. Sa napakaraming tao, sapat na para sa kanyang killing intent value na maabot ang pinakamataas na limitasyon. Skeletal King, go! Hindi nag-aksaya ng oras si Ye Zuan at direktang nagbigay ng utos sa Skeletal King. Nang marinig ito ng Skeletal King, ang pares ng makamulto nitong mga mata ay kumislap ng 2 beses, at pagkatapos ay sinisingil nito ang Heaven-Shaking Sword nito. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Ding! Tumaas ang killing intent value ng host. Sunod-sunod na tumunog ang mga notification sa system, at tumaas ang killing intent value ni Ye Zuan. Ang mga taong ito ay pawang mga bihag at ginayuma, kaya't tahimik lamang nilang hinihintay na bumaba ang talam ng Skeletal King. Sa bawat pagkamatay, tataas ang kakayahan ng Elegy of Souls ng Skeletal King. Pagkatapos niyang pumatay ng daan-daang tao, nakarinig si Ye Zuan ng system notification. Ding! Umabot na sa upper limit ang killing intent value ng host. Ding!
Maaaring palitan ng host ang killing intent value ng DevR points. Gusto mo bang magpatuloy? Oo, sumang-ayon si Yezuan nang walang pag-aalinlangan. Ding! Matagumpay na na-clear ang killing intent value. Nakakuha ang host ng isang DevR point. Habang tumunog ang system notification, tumaas ng 1 punto ang killing intent value ni Yezuan. Ngayon, mayroon siyang 6 na DevR points. Sa 3 pang DevR points, maaari niyang pagsamahin ang 2 battle bloodline at pagsamahin ang mga ito sa isang mas malakas na immortal bloodline. Matapos patayin ng Skeletal King ang lahat, hindi maiwasan ni Yezuan na sumulyap sa Elegy of Soul skill at napagtanto na tumaas ito sa 30%. Pagkatapos ng lahat, ang Skeletal King ay nasa ika-6 na antas ng Samsara Realm. Kahit na ang mga benepisyo mula sa pagpatay sa mga kaaway ay hindi mahusay, ito ay mas mahusay kaysa sa wala. Sa katagalan, ang kakayahan ng Elegy of Souls ay maaaring doble o triplihin ang orihinal na epekto nito. Bukod dito, walang pinakamataas na limitasyon. Kung ito ay hindi isang banal na kasanayan, kung gayon ano. Sa sandaling ito, tiningnan ni Hu Xingyi ang mga bangkay sa lupa at dahan-daang nagtanong, ano ang susunod mong gagawin? Matapos marinig ang tanong na ito, huminto sandali si Yezuan bago sumagot. Sa ngayon, maaaring nakuha na ng kagalang-galang na samsara na ito ang Undead Stage Dragon Bone. Marahil ay naiintindihan na niya ito, kaya kailangan ko siyang mahanap sa lalong madaling panahon. Kung gayon kailangan mong mag-ingat. Kung gusto ng Reincarnation Supremacy na mag-isa, tiyak na magpapadala siya ng mas maraming tao. Paalala ni Hu Xingyi sa kanya. Okay. Tumango si Yezuan bilang tugon. Pagkatapos, si Zhuang Fei, na may Eye of Space, ay nagbigay sa kanya ng Space Travel Token. Pagkatapos, ipinadala ni Yezuan si Yezuan sa Northern Territory. Sa pagkakataong ito, hindi lamang siya nakakuha ng balita, ngunit nakakuha din siya ng isang DevR point, na itinuturing na mabuti. Ang susunod niyang plano ay tingnan kung makukuha niya ang buto ng dragon. Sa ganitong paraan, hindi mauunawaan ng Reincarnation Supremacy ang bangkay. Nagsimula na ring kumilos si Hu Xingyi. Habang tinatanggap ang mga eksperto mula sa Eastern Territory, sinimulan din niyang i-pressure ang Reincarnation Supremacy na sakupin ang kanyang teritoryo. Young Master, gusto mo bang makalusot ng direkta? Sa ganitong paraan, hindi na natin kailangang katakutan ang sinuman maliban sa Reincarnation Supremacy. Biglang mungkahi ng Old Tree. Naisip ni Yezuan ang problemang ito noon pa. Nasa 4th level na siya ng Samsara Realm ngayon. Hanggat nilalamon niya ang lahat, magagawa niyang makapasok sa ika-6 na antas ng Samsara Realm. Ang matandang puno at Skeletal King ay makakaabot sa ika-8 antas ng Samsara Realm sa pinakamaliit. Sa ganitong paraan, magagawa nila ang anumang gusto nila sa Samsara Battlefield o maging sa buong Land of Reincarnation. Sige, pero pagkatapos makapasok, bababa ang bilang ng beses na lalabas kayo. Sinabi ni Yezuan sa Old Tree at Skeletal King. Naiintindihan. Tumango si Old Tree. Kung ganoon, gawin natin. Kabanata 1534. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang host. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa si Wei Zenshan ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa si Wei Zenshan ng isang pambihirang tagumpay. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang Skeletal King. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa ng breakthrough ang Skeletal King. Kasalukuyang antas ng Samsara Realm. Pagkatapos ng 8 magkakasunod na notification sa system, ang antas ng cultivation ni Yezuan ay tumaas sa 6th Samsara Realm. Ngayon, hindi man lang siya natatakot sa mga eksperto sa 9th Samsara Realm. Hanggat mahahanap niya ang Reincarnation Supremacy, ilalabas niya ang Old Tree at Skeletal King bago sila papatayin sa kanyang ultimate move.
Gayunpaman, bago iyon, ang Old Tree at Skeletal King ay hindi makakalaban dahil masyadong mataas ang kanilang cultivation level. Sa sandaling lumitaw sila, matutuklasan sila ng mata ng kalikasan. Para naman kay Wei Zhenchen, isa lamang siyang sandata at walang anumang aura. Sa makatuwid, maaari siyang lumabas upang lumaban. Bagaman ang Life and Death Canyon ay naimbestigahan, ito ang pinakamalapit na lugar sa labanan. Marahil ang kabilang partido ay nagpadala ng Dragon Bone doon. Nang maisip niya ito, agad na kumilos si Yezuan. Sinira niya ang kawalan at bumalik sa lugar kung saan niya nakilala si Hiyuhong at ang iba pa bago sumugod sa Life and Death Canyon. Sa kanyang bilis, makakarating siya sa Life and Death Canyon nang wala pang isang araw. Gayunpaman, hindi ganoon kadali ang kanyang paglalakbay. Si Yezuan, na nagmamadaling sumabay, ay biglang huminto sa kanyang kinatatayuan. Nakaramdam siya ng kakaibang enerhiya sa ibabaw ng kanyang ulo. Inangat niya ang ulo niya at nakita niyang may Eye of All Things na nakatitig sa kanya. Hahaha, ikaw na naman. Nililigawan mo si kamatayan. Isang masiglang tawa ang nagmula sa mata ng kalikasan. Natuwa si Yezuan nang marinig niya ito. Ang Eye of Nature na umatake kay Hiyuhong at ang iba ay nasa 8th Samsara Realm lamang. Bago makapagsalita si Yezuan, ginamit niya ang Force of Nature para salakayin si Yezuan. Isang 8th level Samsara stage practitioner lang ang nangangahas na humanap ng problema sa akin. Walang ibang salita, itinaas ni Yezuan ang kanyang kamay at nilaslas. Swish! Ang flame ng sword shi ay napunit sa hangin at tumama sa Eye of All Manifestations. Matapos hampasin, ang Eye of All Manifestations ay nanginginig ng marahas saglit bago bumagsak. Instant kill. Not to mention the eyes of myriad forms, kahit ang taong mismo ang dumating, hindi niya mapipigilan ang galaw na ito. Dati, naging passive si Yezuan kapag nakaharap sa Eye of Myriad Forms. Ngayon, kailangan niyang magkusa sa pag-atake. Ngayong mayroon na akong Heaven Traversing 10,000 Elephants, baka masubaybayan ko ang taong ito. Nagliwanag ang mga mata ni Yezuan. Agad niyang ginamit ang kanyang Eye of Revelation para obserbahan at natuklasan na may ilang pagbabago sa nakapalibot na langit at lupa na si Yuan Chi. Hilaga. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, nakakita si Yezuan ng ilang mga pahiwatig. Ang 10,000 mammoths na ito na naglalakbay sa 10,000 mammoths ay aktwal na gumagamit ng 10,000 mammoths force para tipunin ang nakapalibot na Heaven and Earth Essence Chi para mabuo ang 10,000 mammoths Eye. Ang Eye of Myriad Forms ay katulad ng taong mismo. Karamihan sa mga tao ay hindi ito matutuklasan, ngunit si Yezuan ay mayroong Eye of Revelation at agad itong nakita. Bago makaalis si Yezuan, muling lumitaw ang Eye of Myriad Forms. Bastos ka, ako. Hindi na siya hinintay ni Yezuan na matapos magsalita. Agad niyang inatake at winasak ang Eye of Myriad Forms. Pagkatapos, tumakbo pa siya ng ilang hakbang at lumitaw ang isa pang Eye of Myriad Forms. Gayunpaman, bago nito may buka ang bibig, sinira ito ni Yezuan. Matapos gamitin ang Eye of Myriad Forms ng ilang beses, makumpirma ni Yezuan ang lokasyon ng kabilang partido. Hayaan mo akong tingnan kung nasaan ka. Ang mga mata ni Yezuan ay kumikislap nang ginamit niya kaagad ang pamamaraan na kakatapos lang niyang malaman. Langit na binabaybay ang 10,000 elepante. Isang Eye of Myriad Forms ang biglang namula sa isang lugar na mahigit 1 oras ang layo sa kanya. Sa loob ng Eye of Myriad Forms ay isang bulubundukin. Ginamit ni Yezuan ang Eye of Myriad Forms upang tumingin at natuklasan ang isang aura na nagmumula sa ilalim ng hanay ng bundok. Nahanap kita. Nagningning ang mga mata ni Yezuan nang agad siyang umatake. Bang! 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 Nagsimulang bombahin ng Eye of Myriad Forms ang bulubundukin. Nang marinig ng taong nasa bulubundukin ang kaguluhan, hindi na niya pinakipot ang Eye of Myriad Forms para habulin si Yezuan. Sa halip, lumabas siya para tingnan. Sa sumunod na sandali, nabigla siya. Eye of Myriad Forms. Kilala niya ang lahat ng mga tao sa kanyang panig na nagtataglay ng langit na naglalakbay sa 10,000 elepante. Gayunpaman, ang Eye of Myriad Forms sa harap niya ay sobrang hindi pamilyar. Halatang kalaban iyon. Bago pa siya makapagsalita, direktang umatake si Yezuan. Nililigawan mo si kamatayan.
Malamig na sumungot ang lalaki at direktang winasak ang Eye of Myriad Forms ni Yezuan. Gayunpaman, hindi na pinakipot muli ni Yezuan ang Eye of Myriad Forms dahil naabot na niya ang kanyang layunin. Death Warrant. Naglabas na siya ng Death Warrant sa lalaking ito. Kasabay nito, nagmamadali rin si Yezuan. Ang lalaking ito ay nasa ikawalong antas ng Samsara Realm. Marahil alam niya kung nasaan ang Reincarnation Supremacy. Napaisip si Yezuan sa kanyang sarili. Handa siyang patayin ang lalaking ito, sakupin ang kanyang Eye of Myriad Forms, at pagkatapos ay hanapin ang kanyang kaluluwa. Ang isang ikawalong antas ng Samsara Realm martial artist na nagtataglay ng Eye of Myriad Forms ay itinuturing na isang high-level na martial artist. Sa makatuwid, nadama ni Yezuan na malaki ang tsansa niyang magtagumpay. Sa sandaling ito, hindi pa rin alam ng lalaki na ang Eye of Myriad Forms ay kay Yezuan. Iniimbestigahan pa rin niya ang kanyang paligid, ngunit tila si Yezuan lang ang nasa malapit. Baka ba itong batang ito? Nanginginig ang puso ng lalaki. Si Yezuan lang ang nasa paligid. Bukod dito, si Yezuan ay kasalukuyang tumatakbo patungo sa kanya. Madali para sa kanya ang pagdudahan. Maaari talagang sirain ng batang ito ang aking Eye of Myriad Forms ng maraming beses. Medyo may kakayahan siya. Nag-isip sandali ang lalaki bago tumungo kay Yezuan. Nagharap silang dalawa at naglabas si Yezuan ng Death Warrant sa kanyang kalaban. Wala pang kalahating oras ay nagkita na silang dalawa. Anak, saan ka nang galing? Hindi naiwasang magtanong ng lalaki nang makita kung gaano kalmado si Yezuan. Cut the crap. Mag-away tayo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at agad na umatake. Swish! Isang nagninangas na espada-chi ang tumusok sa hangin. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa lalaki, tiyak na malubha itong masasaktan. Gayunpaman, hindi dapat maliitin ang lakas ng lalaki. Taglay din niya ang Eye of Myriad Forms. Kahit na hindi niya naiwasan ang sword chi, kaya pa rin niya itong talunin. Sa kasamaang palad, kasalukuyang gumagamit ng diskarte si Yezuan para mabilis na tapusin ang labanan. Matapos iwasan ng lalaki ang kanyang Sky Incinerating Sword technique, biglang lumitaw sa kanyang kaliwa at kanan ang Old Tree at ang Skeleton King. Ano? Nanlaki ang mata ng lalaki. Hindi niya napansin kung paano lumitaw ang matandang puno at ang haring kalansay. Bago pa siya makapag-react, kumislap na sa kanyang likuran ang matandang puno. Ang Old Tree ay nasa ikawalong antas na ng Samsara Realm at nagtataglay ng napakalakas na lakas ng Opens iba. Ang kanyang pag-atake ay malamang na mas malakas kaysa kay Yezuan. Bang! Malubhang nasugatan ang likod ng lalaki at pinalipad siya. Gayunpaman, mabilis niyang pinatatag ang sarili. Gayunpaman, ang Skeleton King ay sumusugod na sa kanya. Kabanata 1535, Hawak ng Underworld. Isang kakaibang puwersa ang bomb-alot sa katawan ng lalaki at pinilit itong mabilis na lumapit sa Skeletal King. Ay hindi, nanginginig ang puso ng lalaki habang nagmamadaling ginamit ang All Creations Force para salakayin ang Skeletal King. Higit pa rito, ang pag-atake ay tumagos sa matigas na baluti ng Skeletal King at sumabog sa kanyang katawan. Bang! Isang muffled sound ang narinig mula sa katawan ng Skeletal King. Gayunpaman, ang ganitong uri ng pag-atake ay laro ng bata sa kanya. Hanggat ang kanyang katawan ay hindi nasugatan higit sa 4/5, ang sistema ay hindi hahatulan siya bilang patay. Gamit ang Immortal Phoenix Bloodline, makakarecover siya kaagad mula sa kanyang mga pinsala. Ang lalaking hinayla patungo sa Skeletal King ay sabay na sinalakay ni Yezuan, ng matandang puno, at ng Skeletal King. Agad siyang namatay. Siyempre, sadyang pinananatiling buo ni Yezuan ang mata ng 10,000 form ng lalaki. Isang 8th level Samsara Realm expert ang agad na pinatay ng 3. Matapos mamatay ang lalaki, mabilis na inalis ni Yezuan ang Eyes of 10,000 Forms at ang Interspatial Ring. Pagkatapos, itinago niya ang matandang puno at ang dalawa pa sa lugar ng pagtatanim bago siya lumipad. Ang Old Tree at ang mga aura ng Skeletal King ay ikawalong antas na eksperto sa Samsara Realm. Ang kanilang biglaang hitsura ay malamang na makaakit ng pansin. Sa katunayan, hindi nagtagal pagkaalis ni Yezuan, isang mata ng 10,000 anyo ang lumitaw sa kalangitan. Sa pagkakataong ito, nakita na ito ni Yezuan noon.
Ito ay si Gao Yunlong, isa sa mga nasasakupan ng Samsara Realm Supremacy. Siya rin ang kumokontrol sa kalahati ng Skeletal Dragon at pumatay sa koponan ng Samsara City Governor. Iyon ba ay isang ilusyon? Ginamit ni Gao Yunlong ang Sky Traversing 10,000 forms para suriin ang lugar ngunit wala siyang natuklasan. Tapos, umalis na siya. Sa sandaling ito, umalis na si Ye Zuan sa lugar at nagtatago. Ding! Nilamon ng host ang Eye of 10,000 forms. Dumami na ang All Creations Force. Ding! Nilamon ng host ang Eye of 10,000 forms. Dumami na ang All Creations Force. Matapos lumunin ang dalawang mata ng 10,000 forms, naramdaman ni Ye Zuan na muling tumaas ang kanyang lakas. Higit pa rito, ang distansya ng Sky Traversing 10,000 forms ay tumaas din. Kanina lang din niya iningatan ang bangkay ng lalaki. Nagkataon lang na magagamit niya ang soul eye niya para hanapin ang mga alaala ng taong ito. Gayunpaman, bilang eksperto sa Samsara Realm sa ika-6 na antas, malamang na magtatagal ng mahabang panahon para hanapin ang bangkay ng isang eksperto sa Samsara Realm sa ika-8 antas. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang Sky Traversing Token na ibinigay sa kanya ni Zhuang Fei ay Sky Traversing Token. Sa pagkakataong ito, gumugol siya ng buong 2 araw sa paghahanap sa kanyang mga alaala. Pagkalipas ng 2 araw, bagamat hindi nakita ni Ye Zuan ang nilalaman na hinahanap niya, na siyang lokasyon ng Venerable Samsara, may natuklasan siyang iba. Ang numero 1 eksperto sa ilalim ng Reincarnation Supremacy, si Gao Yunlong, ay karaniwang nananatili sa paligid ng Reincarnation Summit. Maliban kung may kakaibang mangyayari, kadalasan ay hindi siya aalis. Gayunpaman, ang Reincarnation Summit ay medyo malayo sa kanya. Aabutin siya ng halos 10 araw bago makarating doon. Bukod dito, walang teleportation array sa pagitan. Hindi magiging madali ang makarating doon. Binigyan ako ng Villa Master ng maraming cultivation resources at ginamit ko ang mga ito para makapasok sa ika-6 na antas ng Samsara Realm. Bilang karagdagan sa mga samsam mula sa 2 araw na nakalipas, malapit na akong makapasok. Bakit hindi ako maghintay hanggang makapasok ako sa ika-7 antas ng Samsara Realm? Nagpaplano si Ye Zuan. Ang matandang puno at ang Haring Kalansay ay malapit na ring makalusot. Kapag nakapasok na sila sa ika-9 na antas ng Samsara Realm, hindi na magagawang magdulot ng anumang gulo ang Samsara Realm Supremacy kahit na makapasok siya sa Imperishable Stage. Maingat na nagplano si Ye Zuan at nakaisip ng isang leveling up na ruta. Ang rutang ito ay magdadala sa kanya sa Samsara Realm. Supremacy at maraming puwersa ang magagamit niya para makalusot. Pagkatapos, umalis na siya. Dahil nakakausap niya si Luo Luo sa pamamagitan ng voice transmission, iniulat niya ang kanyang progress kay Hu Xingye. Kasabay nito, nakatanggap din siya ng ilang balita. Patay na talaga ang Samsara City Governor. Ang balitang ito ay hatid ng eksperto sa Eyes of 10,000 Forms sa ilalim ng Samsara City Governor. Sinabi na ang Samsara City Governor ay nalasan ng hindi kilalang lason at namatay pagkatapos ng kalahating araw ng closed-door cultivation. Nang marinig ni Hu Xingye ang balitang ito, hindi niya maiwasang kiligin. Anong uri ng lason ang maaaring pumatay sa Samsara City Governor, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Samsara Realm? Ang Samsara City Governor ay kalahating hakbang na sa Imperishable Stage at ang mahiwagang buhay na chi sa kanyang katawan ay malakas. Hindi siya kayang patayin ng mga ordinaryong lason. Gayunpaman, ang katawan ng Samsara City Governor ay inagaw at ang mata ni Samsara ay malamang na nahulog sa mga kamay ng Samsara Realm Supremacy. Naturally, walang nakakaalam ng sanhi ng kamatayan. Bagaman ilang beses ko lang nakilala ang Samsara City Governor, nagkaroon siya ng magandang relasyon sa Villa Master at tinulungan pa niya si Luo Luo na muling magkatawang tao. Ipaghihiganti ko siya. Nagdesisyon si Ye Zuan at umalis kaagad. Sa pagkakataong ito, alam na niya kung nasaan ang Samsara Realm Supremacy. Gayunpaman, bago siya lumaban sa Samsara Realm Supremacy, kailangan niyang alisin ang pinakamalakas na eksperto sa Eyes of 10,000 Forms, si Gao Yunlong. Madaling akitin si Gao Yunlong palabas. Ang kailangan lang niyang gawin ay ilantad ang kanyang kinaroroonan at hayaang mahanap siya ni Gao Yunlong. Pagdating ng oras, maaaring magsimula ng massacre si Ye Zuan.
Pagkatapos magdesisyon, mabilis na tumungo si Yezuan sa malapit na puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagtago at tinawag ang Old Tree at ang Skeletal King. Patayin! Ang puwersang ito ay isang sekta at mayroong maraming mga disipulo sa sekta. Nang makita nila ang pulang ilaw na nagniningning sa pagitan ng mga kilay ni Yezuan at ng Old Tree, agad silang sumugod sa grupo. Kaaway ito, patayin! Ang matandang iyon ay nasa ikawalong antas ng Samsara Realm. Bilasan mo at ipaalam mo sa sect leader. 4 na matanda, samahan mo ako. Ang sektang ito ay lumipat sa mga nakaraang taon. Bagamat walang gaanong disipulo, mayroong ikawalong antas na mga eksperto sa Samsara Realm sa sekta. Sa kasamaang palad, hindi natatakot si Yezuan sa mga eksperto sa Samsara Realm sa ika-9 na antas. Ano ang isang ikawalong antas na eksperto sa Samsara Realm sa kanya? Bagamat ito ang sinabi ni Yezuan, gusto pa rin niyang tapusin ng mabilis ang labanan. Pagkatapos ng lahat, ang Eyes of Myriad Forms ay maaaring bumaba at makagambala sa kanya. Kung ito ay ibang lugar, hindi gagawin ni Yezuan ang isang bagay tulad ng pagpuksa sa isang sekta. Gayunpaman, ito ang rotating wheel battlefield. Bukod dito, ang mga tao sa sekta na ito ay tila nabaliw nang makita sila at sumugod sa kanilang kamatayan. Nagkataon, si Yezuan ay mahilig makipaglaban sa grupo. Kaya naman, agad siyang nagsimula ng pista ng pagpatay. Dahil sa kanyang cultivation level, kahit na ang mga eksperto sa Samsara Realm sa ikawalong antas ay hindi madaling makayanan ang kanyang mga pag-atake. Para sa mga nasa ibaba ng ikawalong antas ng Samsara Realm, sila ay papatayin lamang sa isang iglap. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Sunod-sunod na umalangaw ang mga notification ng system. Kasabay nito, patuloy na tumataas ang layunin ng pagpatay sa pista ng pagpatay. 10%, 20%, 30%, 100%. Wala pang 10 segundo, patay na ang lahat ng mga eksperto sa ika-5 antas ng Samsara Realm at pataas sa sekta na ito. Walang natira kahit isa. Nakuha ni Yezuan ang mana ng isang buong sekta at marami siyang natamo. Sa kasamaang palad, medyo kulang pa siya sa pagpasok sa ika-7 antas ng Samsara Realm. Kabanata 1536. Pharaoh na. Matapos lipulin ang sekta na ito, mabilis na itinago ni Yezuan si Elder Shu at ang Skeleton King sa planting space, pagkatapos ay nakipaghiwalay kay Wei Zhenchen at nagmamadaling pumunta. Hindi nagtagal pagkatapos nilang umalis, isang Eye of All Things ang namuo sa langit. Anong nangyayari? Isang illusory figure ang lumitaw sa Eye of Nature. Si Gao Yunlong ang nakita ni Yezuan noon. Hindi niya maiwasang mamangha nang makita ang pagdanak ng dugo sa sekta. Isa itong manager. Nang makita ito ng mga alagad ng iba't ibang sekta, para bang nakita nila ang kanilang tagapagligtas. Agad nilang ikinwento ang nangyari. Nasira niya ang isang sekta sa loob ng 10 segundo. Hindi makapaniwala si Gao Yunlong. Kung siya iyon, magagawa niyang sirain ang sekta sa loob ng 10 segundo. Gayunpaman, ang mga disipulo ay nagsasalita tungkol sa isang tao mula sa kampo ng kaaway. Paano naging posible na ang isang eksperto ay nakalusot sa kanilang teritoryo nang hindi niya natuklasan at ng iba pang mga tagapamahala? Kanina pa siya umalis. Kinaikit ni Gao Yunlong ang kanyang mga mata bago ang ilusyon na figura at ang mata ng kalikasan ay nawala sa mundo. Si Yezuan ay patungo sa hilaga sa sandaling iyon. Naabutan siya ni Gao Yunlong pagkaalis niya. Itong aura, si Gao Yunlong. Agad na nag-react si Yezuan at huminto sa kanyang paglalakad. Noon, 3 manager ang lumitaw sa Abyss of Death. Sila ay mula sa 3 magkakaibang kampo at nagsanib puwersa upang patayin ang Skeletal Dragon, na nasa tuktok ng ika-9 na antas ng Samsara Realm. Si Gao Yunlong ay isa sa kanila. Nasaksihan na ni Yezuan ang pag-atake ni Gao Yunlong noon. Gayunpaman, si Gao Yunlong ay nasa unang antas lamang ng Samsara Realm noong panahong iyon. Ngayong siya ay nasa ika-6 na antas ng Samsara Realm, ang Old Tree, ang Skeletal King, at si Wei Zhenchen ay nasa ika-8 antas ng Samsara Realm, sila ay higit pa sa sapat upang harapin si Gao Yunlong. Siyempre, pinag-uusapan nila ang tungkol sa aktwal na katawan ni Gao Yunlong.
Ngayon, ang Eye of 10,000 Forms lang ni Gao Yunlong ang dumating, kaya walang dapat ikatakot. Sino ka? Nabuo ang ilusyon na figure ni Gao Yunlong at dama po ang kanyang tingin kay Yezuan. Nakabalik lang si Yezuan nang mapatay ang skeletal dragon at natalo sina Gao Yunlong at Reincarnation Venerable sa Eye of Reincarnation. Sa makatuwid, hindi nakilala ni Gao Yunlong si Yezuan. Sino ka? Nagkunwaring hindi siya kilala ni Yezuan at nagtanong. Hindi mo nga ako kilala, pero naglakas loob ka pang pumasok sa teritoryo ko. Nililigawan mo si kamatayan. Nang walang ibang salita, inilunsad ni Gao Yunlong ang pag-atake kay Yezuan. Bang! Isang marahas na pagsabog ang naganap kung nasaan si Yezuan, ngunit bago ito mangyari, umalis na siya sa kanyang orihinal na lugar at nag-counter-attack. Isa pang Eye of Myriad Forms ang lumitaw sa langit at tumitig sa Eye of Myriad Forms ni Gao Yunlong. Bang! Medyo nagulat si Gao Yunlong na inatake ang kanyang Eye of Myriad. Si Yezuan talaga ang may Eye of All Things. Gayunpaman, dahil sa maikling distansya sa pagitan nila, hindi niya alam na may kakayahan din si Yezuan na maglakbay sa kalawakan. May kakayahan ka. Hindi na ito pinansin ni Gao Yunlong at nagpatuloy sa pag-atake. Direkta niyang winasak ang Eye of Myriad Forms ni Yezuan sa isang strike. Ang numero 1 subordinate ng Reincarnation Supremacy ay talagang pambihira. Ang mata ng lahat ng bagay lamang ang may kakayahang pumatay ng isang ikawalong antas na eksperto sa yugto ng samsara. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Yezuan. Pagsabog ng layunin ng pagpatay, the Heaven Incinerating Sword Technique. Hinawakan ni Yezuan ang Scarlet Flame Sword at personal na inatake. Kasabay nito, sumalakay din si Wei Zhenchen. Kahit gaano pa kalakas si Gao Yunlong, hindi niya magagawang patayin si Wei Zhenchen na nagtataglay ng Immortal Divine Phoenix Bloodline. Sa simula, minamaliit ni Gao Yunlong ang lakas ni Yezuan. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, hindi niya maiwasang hindi makapaniwala nang mapagtanto niyang wala siyang magagawa kay Yezuan. Kamakailan lamang, nakakuha siya ng maraming magagandang bagay at nakakultivate hanggang sa rurok ng ikasyam na antas ng samsara stage. Kahit na maglakbay siya sa kalawakan at bumaba, magagawa niyang patayin ang isang ikawalong antas na eksperto sa entablado ng samsara. Gayunpaman, ngayon, hindi niya kayang harapin si Yezuan na nasa ika-6 na antas ng samsara stage. Naalala ko na ngayon, dapat ikaw ang number 1 supervisor ng Northern Camp. Gayunpaman, parang hindi ka masyadong malakas. Hindi mapigilan ni Yezuan na kutsain si Lin Huang. Bagamat 3 segundo na lamang ang lumipas mula nang magsimula ang labanan, ang lahat ng kanyang pag-atake ay natalo ni Gao Yunlong. Hindi rin siya masasaktan ng mga pag-atake ni Gao Yunlong. Sa makatuwid, sila ay pantay na naitugma. Kung sinabi mo yan sa harap ko, bangkay ka na. Ang malamig na boses ni Gao Yunlong ay pumasok sa tainga ni Yezuan. Hindi napigilan ng huli ang pagkutsa, pero ang orihinal mong katawan ay wala dito, tama ba? Kung may kakayahan ka, punta ka dito ng personal. Panipi, sa gusto mo. Bahagyang nanginig ang katawan ni Yezuan nang marinig niya ito. Talagang masasabi ni Gao Yunlong ang ganoong bagay. Ano ang nangyayari? Hindi kaya nasa malapit si Gao Yunlong. Halika, paano kung nandito ang orihinal kong katawan? Papatayin kita sa sandaling lumitaw ka. Ang mga mata ni Yezuan ay hindi maiwasang maglabas ng 2 sinag ng liwanag. Ang layunin niya ay patayin si Gao Yunlong at makapasok sa ika-7 antas ng samsara stage. Pagkatapos, gagawa siya ng soul search para mahanap ang Reincarnation Supremacy at papatayin siya. Sa ganitong paraan, ang Land of Reincarnation ay magiging mundo ni Hu Xingye. Gayunpaman, nabigla si Yezuan sa susunod na sandali. Biglang lumitaw ang isa pang mata sa tabi ng Eye of Myriad Forms ni Gao Yunlong. Sa pagkakataong ito, hindi ito ang Eye of Nature. Ito ang Eye of Space na nakita ni Yezuan noon. Paano ito naging posible? Bago pa makapag-react si Yezuan, biglang lumitaw ang isang bitik sa spatial eye. Maya-maya, lumabas ang isang tao na binata. May isang eksperto talaga na nagtataglay ng Eye of Space sa ilalim ng utos ng Reincarnation Supremacy. Ang taong ito ay nasa ika-9 na antas ng samsara stage. Xiufeng, hulihin mo siya. Gusto ko siyang buhay, sabi ni Gao Yunlong sa taong ito.
Hindi makapaniwalang tumingin si Ye Zuan sa binatang ito na tinatawag na Qiu Feng. Mabilis siyang nagpadala ng voice transmission kay Hu Xingyi at iniulat ito sa Reincarnation Fox. Ang impormasyong ibinigay sa kanya ni Hu Xingyi ay hindi binanggit na ang Reincarnation Supremacy ay may isang eksperto na nagtataglay ng Eye of Space. Bagamat taglay din ni Zhuang Fei ang Eye of Space, mayroon siyang mutated bloodline ng Fox of Space. Ang mga ordinaryong tao ay makakakuha lamang ng Eye of Space mula sa isang heaven-reaching beast na nagtataglay ng Eye of Space. Gayunpaman, nang makita ni Ye Zuan ang taong ito, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Ngayong mayroon na siyang mata ng kalikasan at mata ng kamatayan, kung lalamunan niya itong Eye of Space, magkakaroon siya ng 3 uri ng Eye of Space sa kanyang eye catalog. Kapag dumating ang oras na iyon, siya ay gagantimpalaan. Bukod dito, ang Eye of Space na ito ay may sariling mga merito kumpara sa Eye of the Void. Kung makukuha ito ni Ye Zuan, ito ay magiging mas maginhawa. Gayunpaman, sa ngayon, kailangan muna niyang harapin si Qiu Feng na nagtataglay ng Eye of Space. Malaki rin ang tiwala ni Gao Yunlong. Matapos iwanan ang pangungusap na ito, diretso siyang nawala. Ngayon, si Ye Zuan at Qiu Feng na lang ang natitira. Hindi alam ni Qiu Feng kung ano ang ginawa ni Ye Zuan, ngunit inutusan siya ni Gao Yunlong na hulihin si Ye Zuan ng buhay. Ito ay isang utos na kailangan niyang tuparin. Hindi na siya nag-aksaya ng oras at agad na lumipad patungo kay Ye Zuan. Handa siyang hulihin si Ye Zuan at ibigay siya kay Gao Yunlong. Si Ye Zuan ay orihinal na gustong hanapin ang kinaroroonan ni Gao Yunlong. Ngayon, hanggat pinatay niya si Qiu Feng, malamang na mahahanap niya ito. Kabanata 1537, Old Tree, Spare Ribs, May Laban. Agad na tinawag ni Ye Zuan ang Old Tree at Skeleton King nang walang pag-aalinlangan. Sa isang iglap, naging 4 laban sa isa. Matapos maramdaman ng 2 pang aura, biglang nanginig ang katawan ni Qiu Feng. Natirang alam. Nanguna ang Old Tree, lumipad sa likod ni Qiu Feng, at pagkatapos ay sinuntok siya ng malakas. Whoosh! Ang suntok ng Old Tree ay hindi tumama kay Qiu Feng. Upang maging tumpak, wala itong nataman. Sa pamamagitan ng vision sharing, nakita ni Ye Zuan ang suntok ng Old Tree na tumama sa isang black hole sa kalawakan. Ang Eye of Space ay may kakayahang kontrolin ang espasyo. Hindi lamang ito makakapunit ng espasyo para lumaban, ngunit maaari rin itong gamitin para sa pagtatanggol. Habang gulat na gulat pa rin ang Old Tree, biglang sumara ang space crack. Whoosh! Sumara ang space crack, naiwan ang kalahati ng kamay ng Old Tree sa space crack. Ang space crack ay halos ang pinakamalakas na pag-atake. Maaaring mapunit ng mga powerhouse ng Ascension Realm ang espasyo kahit na wala ang Eye of Space, kaya napakalakas nito. Tila hindi ganoon kadaling pakitunguhan si Qiu Feng. Gayunpaman, pinalaki ni Ye Zuan si Qiu Feng. Sa kaharian ni Qiu Feng, maaari lamang niyang gamitin ang kakayahang palm unit ng espasyo ng ilang beses. Hindi mahina ang pag-atake ng Old Tree. Kung hindi gagamitin ni Qiu Feng ang kanyang trump card, siya man lang ay malubhang masugatan. Pagkatapos, mahuhulog siya sa isang passive state sa susunod na labanan at papatayin. 2 araw na ang nakalipas mula noong huling labanan sa Eye of Nature, kaya maaaring gamitin ang Skeleton King's Grip of Hell. Sa sandaling nabigo ang pag-atake ng Old Tree, direktang iniunat niya ang kanyang kamay, hinawakan si Qiu Feng, at pagkatapos ay hinayla siya. Matapos maramdaman ang hindi mapaglabanan na puwersang ito, kumislap ang mga mata ni Qiu Feng, at diretso niyang binuksan ang isang pinto ng espasyo sa harapan niya. At ang kabilang dulo ng pinto ng espasyo ay lumitaw sa likod ng Skeleton King. Flash Punch. Ang kanang kamay ni Qiu Feng ay mabangis na pumutok at tumama sa likod ng Skeleton King sa buong kalawakan. Sa isang iglap, nabasag ang hard rock armor ng Skeleton King. Ang suntok na ito ay na-infuse ng kakayahan ng Eye of Space. Bagamat hindi ito napunit sa kalawakan, ang kapangyarihan nito ay hindi maliit. Direkta itong tumagos sa katawan ng Skeleton Monarch. Sa kasamaang palad, ang pinsalang ito ay hindi umabot sa 4/5 bahagi, na nangangahulugan na ang Skeleton King ay hindi mamamatay. Sa sandaling iyon, ang Immortal Phoenix Bloodline sa loob niya ay nagkabisa at pinagaling ang kanyang mga sugat.
Maaari lamang gamitin ni Kyufeng ang special tier ng ilang beses. Ang unang pagkakataon ay ang pagtawid sa kalawakan, ang pangalawang pagkakataon ay ang pagharang sa pag-atake ng lumang puno, at ang pangatlong pagkakataon ay ang pag-atake sa Skeleton King. Sa ngayon, 2 beses lang niya ito magagamit. Higit pa rito, kahit na nagawa niyang hawakan si Ye Zuan pagkatapos noon, malamang na naglalakad lang siya. Pagkatapos ng lahat, ang paggamit ng Special Eye ay nangangailangan ng kapangyarihan ng mata. Ang kapangyarihan ng kanyang mga mata ay naging kanyang nakamamatay na kapintasan. Bago siya muling maka-atake, naglunsad na ng kanilang mga pag-atake sina Ye Zuan at Old Tree. Wala siyang choice kundi gamitin muli ang Eye of Space. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi siya napunit sa kalawakan. Sa halip, gumamit siya ng ibang paraan para ipagtanggol ang sarili. Space Distortion. Napunit sa hangin ang Burning Sky Sword Art ni Ye Zuan. Nang malapit na nitong tamaan si Kyufeng, bigla itong naitaboy ng kakaibang enerhiya. Ang anggulo ng Burning Sky Sword Art ay nalihis ng 30 degree. Ganun din ang Old Tree. Nang maghagis siya ng Fire Fist, naitaboy ang braso niya at tumama sa kaliwang balikat niya. What the hell? Makapangyarihan talaga ang Eye of Space. Kinaikit ni Ye Zuan ang kanyang mga mata. Ginamit ni Kyufeng ang Eye of Space para i-distort ang espasyo sa paligid niya. Ang mga normal na pag-atake ay hindi makalusot dito. Kanina, ginamit na niya ang Death Hunt command para markahan si Kyufeng. Dahil hindi personal na dumating si Gao Yunlong, hindi niya ito mamarkahan. Gayunpaman, nakita na niya ngayon na hindi magagamit ang Eye of Assassination. Nangangahulugan ito na ang Eye of Assassination ay hindi makadaan sa layer na ito ng distorted space at maabot ang likod ni Kyufeng. Maging ang natitirang apoy ng Old Tree ay pareho. Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Ye Zuan na ang espasyo sa paligid niya ay nagsimulang mag-distort. Ito ay dahil ginamit ni Kyufeng ang Eye of Space sa kanya at nakulong si Ye Zuan. Haha, gusto mo bang bitag muna ako? Naunawaan kaagad ni Ye Zuan. Nagkataon na ginamit muli ni Kyufeng ang Eye of Space at sumibak sa kalawakan upang makarating sa harap ni Ye Zuan. May kakayahan pa rin siyang makalusot sa kalawakan para maibalik niya si Ye Zuan. Noong una ay gusto ni Ye Zuan na alisin ang Old Tree at ang Skeleton King, ngunit nagbago ang isip niya. Gusto siyang hulihin ni Gao Yunlong, tama ba? Ngayong mahuli na siya ni Kyufeng, hindi ba iyon talaga ang gusto niya? Fair na, hindi pa rin naiintindihan ni Kyufeng ang plano ni Ye Zuan. Direkta niyang hinawakan ng isang kamay ang lalamunan ni Ye Zuan, pagkatapos ay mabilis na binuksan ang isang space door at pumasok. Kasabay nito, ang Old Tree, ang Skeleton King, at Megatron ay inilagay sa planting space ni Ye Zuan. Bagamat hindi magagamit ang Eye of Assassination at Residual Flames, hindi ito nakaapekto sa pagsipsip ng mga tao. Bilang karagdagan, maaaring gamitin ang espesyal na pagpoposisyon ng espasyo. Kung gusto ni Ye Zuan na umalis ng mas maaga, maaari sana siyang direktang sumibak sa kalawakan at nag-teleport sa Old Tree at sa gilid ng Skeleton King, o kaya ay umalis na lang siya. Sa sandaling ito, si Ye Zuan ay pilit na dinala sa special door ni Kyufeng. Sa sandaling ito, nakarating siya sa isang kuweba. Sa sandaling dumaan siya sa space door, naramdaman ni Ye Zuan ang isang malakas na aura. Ika-9 na antas ng Samsara Realm. Bukod dito, ito ay nasa tuktok ng 9th level Samsara Realm. Gao Yunlong, sa wakas na tagpuan nakita. Ang mga mata ni Ye Zuan ay kumikislap habang tinitingnan ang figure sa kanyang harapan at agad na ginamit ang Death Warrant. Matapos siyang mahuli ni Kyufeng, dinala niya talaga siya kay Gao Yunlong at ibinigay kay Gao Yunlong. Bago makapag-react sina Gao Yunlong at Kyufeng, ipinatawag ni Ye Zuan ang matandang puno at ang Skeleton King. Kaway ng kamay, lumitaw ang 10 bangkay. Layunin ng kamatayan. Death Gaze. Sa susunod na sandali, ang katawan ni Kyufeng ay nagsimulang mabilis na mabulok. Kasabay nito, ang 10 bangkay na nasa lupa ay biglang bumaligtad. Ang 10 bangkay na ito ay nasa 7th level Samsara Realm at mayroon pang ilang 8th level Samsara Realm na bangkay. Sa kanila, may mga kaaway na pinatay ni Ye Zuan at mga kaaway na ipinadala ni Hu Xingyi ng mga tao upang hulihin. Ang 10 bangkay na ito ay naapektuhan ng death intent at naging battle corpses.
Ang kasanayan sa death intent ay lumitaw pagkatapos lamunin ni Yezuan ang Eye of Death. Maaaring buhayin ng Skeleton King ang mga bangkay na mas mababa sa cultivation kaysa sa kanya ng walang pagkonsumo. Kung gusto niyang buhayin ang mga bangkay ng parehong antas ng paglilinang, kailangan niyang ubusin ang soul water. Ang death gaze ang pinakahuling hakbang ni Chi Xuanyu. Ang paglipat lamang na ito ay kumonsumo ng isang malaking halaga ng soul water, na naging sanhi ng paglaki ng elehiya ng mga kaluluwa upang bumaba ng 5%. Bilang karagdagan sa muling pagkabuhay ng death intent, ang amplification ng Elegy of Souls ay nabawasan sa 20%. Gayunpaman, ang hakbang na ito ay nahuli kay Qiufeng na hindi nakabantay. Bago makapag-react si Qiufeng, ang kanyang ulo ay naging abo, at siya ay namatay ng malungkot sa isang iglap. Kaya lang, may isa pang 9th level Samsari Realm na bangkay. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Isang system notification ang tumunog, na nagpapahiwatig na si Qiufeng ay talagang namatay na. Kabanata 1538. Sa kabutihang palad, nagawang protektahan ni Yezuan ang kanyang Eye of Space. Agad na pinanatili ni Yezuan ang Eye of Space at ang Chen Kun Ring. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang host. Ang host ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng Samsara Realm. Ding! Spirit of Ashes ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Ang host ay kasalukuyang nasa ikasyam na antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa ng tagumpay si Wei Zhenchen. Ang host ay kasalukuyang nasa ikasyam na antas ng Samsara Realm. Ding! Nakagawa ng tagumpay ang Skeletal King. Ang host ay kasalukuyang nasa ikasyam na antas ng Samsara Realm. Ito lamang ang abiso para sa pag-upgrade. Hindi pa tapos. Ding! Nakalamon ng Eye of Space ang host. Ding! Nakalamon ng Eye of Space ang host. Ding! Ang Eye of Space ay kinopya sa Eye Catalog. Sa kasalukuyan ay may tatlong uri, Eye of Nature, Eye of Death, at Eye of Space. Ding! Ginagantimpalaan ng system ang Celestial Eyes ng host na mag-evolve ng isang beses. Sa katunayan, ang reward para sa Eye Catalog ay ang pag-evolve ng Celestial Eyes. Ito ay isang bagay na nahulaan na ni Yezuan. Matapos lamunin ng isang pares ng Eye of Space, na-master na rin niya ang ilang spatial techniques. Halimbawa, maaari niyang sirain ang espasyo at mapunit ang espasyo. Ang distort space ay katulad ng Qiufeng. Maaari itong gamitin para sa pagtatanggol o sa bitag ng mga tao. Tulad ng para sa tear space, ang distansya ay mas maliit kaysa sa void door. Gayunpaman, napaka-praktikal nito sa labanan. Dati, ginamit ni Yezuan ang void positioning system para magtakda ng mga bitag para sa kanyang mga kaaway bago gamitin ang Eye of the Void para maglunsad ng sneak attack. Ngayong mayroon na siyang Eye of Space, hindi na niya kailangang gawin iyon. Hanggat siya ay nasa malapit, maaari niyang mapunit ang espasyo at atakihin ang kanyang mga kaaway mula sa likuran. Siyempre, ang pagpunit ng espasyo ay natupok ng maraming kapangyarihan ng mata. Tinansya ni Yezuan na 2 o 3 beses lang niya ito magagamit. Gayunpaman, ito ay sapat na. Sa sandaling ito, patay na si Qiufeng. Ang hitsura ni Yezuan at ng 2 pa ay nagbigay ng takot kay Gao Yunlong. Napatay agad si Qiufeng. Nanlaki ang mga mata ni Gao Yunlong sa hindi makapaniwala. Dati, hiniling niya kay Qiufeng na hulihin si Yezuan at ipadala sa kanya. Ginawa iyon ni Qiufeng. Gayunpaman, kitang-kita na si Yezuan ay naglalaro ng husto. Hindi lamang siya matagumpay na natagpuan, ngunit napatay din niya kaagad si Qiufeng. Sino ka? Hindi malay na tanong ni Gao Yunlong. Yung papatay sa'yo. Katulad ng dati, walang intensyon si Yezuan na mag-aksaya ng mga salita kay Gao Yunlong. Agad siyang nag-utos na umatake. Ang Old Three, ang Skeletal Monarch, Wei Zhenchen, at ang 11 bangkay ay agad na naglunsad ng kanilang mga pag-atake. Ang dahilan kung bakit hindi pinahintulutan ni Yezuan ang Skeleton King na gamitin ang Death Gaze nito kay Gao Yunlong ay dahil malamang na naabot ni Gao Yunlong ang pinakamataas na ikasyam na antas ng Samsara Realm. Sa kabilang banda, si Qiufeng ay nasa unang ikasyam na antas lamang ng Samsara Realm at mas madaling pumatay. Ang rate ng tagumpay ng insta-killing kay Qiufeng ay mas mataas kaysa sa success rate ng insta-killing kay Gao Yunlong. Higit pa rito, pagkatapos patayin si Qiufeng,
si Yezuan at ang iba pa ay nakagawa ng mga tagumpay. Hindi na sila natatakot sa tunay na katawan ni Gao Yunlong. Ang Skeleton King, na nakalusot na sa ikasyam na antas ng Samsara Realm, at ang Old Tree ay lumipad patungo kay Gao Yunlong mula sa magkabilang panig. Bilang karagdagan, ang walang ulo na bangkay ni Qiufeng at ang iba pang 10 bangkay ay direktang umatake. Sa tingin mo kaya mo akong patayin? Galit na umungol si Gao Yunlong. Ang mahahalagang enerhiya ay lumabas mula sa kanyang katawan at bumuo ng isang layer ng hindi nakikitang depensa sa paligid ng kanyang katawan. Ang defensive strength ng layer ng defense na ito ay hindi mas mababa sa Spatial Distortion Defense ni Qiufeng. Pagkatapos ng lahat, si Gao Yunlong ay nasa pinakamataas na ikasyam na antas ng Samsara Realm at nagtataglay ng Eye of Nature. Ang kanyang lakas ay hindi dapat maliitin. Sa kasamaang palad, ang Old Tree at ang Skeleton King ay nakalusot na sa ikasyam na antas ng Samsara Realm. Bang! Isang mahinang tunog ang narinig. Ang depensa ni Gao Yunlong ay nasira ng Skeleton King. Kaagad pagkatapos, ang natitirang apoy ng lumang puno ay umatake. Boom! Sinuntok ng matandang puno ang likod ni Gao Yunlong, dahilan para tumagilid ang katawan ng huli. Sa sandaling ito, maaaring direktang gamitin ng Skeleton King ang Death Gaze nito. Gayunpaman, ang paggamit nito minsan ay nakakonsumo ng labis na soul water. Sa bawat oras na ginamit ito, mababawasan nito ang amplification ng 5%. Sa makatuwid, hindi siya pinayagan ni Yezuan na gamitin ito. Kung kailangan niyang gamitin ang kanyang trump card para harapin si Gao Yunlong, paano niya haharapin ang Reincarnation Supremacy? Kailangan niyang itago ang kanyang trump card. Natapos na ng Old Tree at ng Skeleton King ang kanilang mga pag-atake. Susunod, pagkakataon na ni Qiufeng na salakayin ang 11 bangkay ng labanan. Magwala kayong lahat. Sa sandaling ito, matinding kumikislap ang mga mata ni Gao Yunlong. Ang kanyang mga mata ay biglang napuno ng mga daluyan ng dugo. Kaagad pagkatapos, isang napakalakas na All Creations Force ang lumabas sa kanyang katawan. Boom! Ang All Creations Force na ito ay mabilis na kumalat at pinasabog ang Old Tree at ang Skeleton King. Si Qiufeng at ang iba pang mga bangkay ng labanan ay hindi nakaligtas. Bang! 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 Sunod-sunod na umalangaw ang mga muffled sound. Nagmamadaling gumamit si Yezuan ng Spatial Distortion para harangan ang impact. Kung tungkol sa mga bangkay ng labanan na binuhay niya ang Skeleton King, lahat sila, maliban kay Qiufeng, ay sumabog. Napakalakas ng pag-atake. Kahit si Yezuan, na nagtataglay ng Eye of Revelation, ay hindi nakakakita sa pagkilos na ito. Tila ito ay hindi isang banal na kakayahan, ngunit isang paraan ng paggamit ng Eye of Myriad. Dumudugo ang puso ni Yezuan. Kung sakali, binuhay niyang muli ang maraming bangkay ng labanan na may mataas na cultivation realms. Ang amplification mula sa elehiya ng mga kaluluwa ay bumaba mula sa 30% hanggang 20%. Ito ay isang buong 10% na amplification. Ngayon, higit sa kalahati nito ay nawasak ng pag-atake ni Gao Yunlong. Sa sandaling ito, malungkot ang mukha ni Gao Yunlong. Alam niya na mahihirapan siyang talunin si Yezuan at ang iba pa. Matapos ipadala ang lumang puno at ang Skeleton King na lumilipad, diretso siyang pumailanglang sa langit at naghanda na pumasok at umalis sa lugar na ito sa pamamagitan ng puwersa. Sa pagkakataong ito, hindi nilayon ni Yezuan na magpakita ng awa. Tadyang, halika na. Biglang binigyan ni Yezuan ng utos ang Skeleton King. Pagkatapos, direktang iwinagayway ng Skeleton King ang Sky Shaking Sword at nilasla si Yezuan gamit ang dark gray na sword shi. Nakakasira ng langit na umaagos na bato slash. Ang hakbang na ito ay ang pinagsamang kasanayan ng Skeleton King at Wei Zhenchen. Bagaman hindi ito napakalakas, ang epekto nito ay lubhang nakakatakot. Pagharap sa paggalaw na ito, biglang kumislap ang mga mata ni Yezuan. Pagkatapos, direkta niyang naubos ang isang malaking halaga ng kapangyarihan ng mata upang mapunit ang isang malaking spatial crack. Whoosh! Ang space-shattering flowing rock slash ay lumubog sa spatial crack at sa wakas ay lumabas mula sa likuran ni Gao Yunlong. Bang! Natama ng likod ni Gao Yunlong. Sa isang kisap mata, para siyang may makapal na baw ng pagong sa kanyang likuran. Agad siyang natulala. Ito, paano?
Nanlaki ang mga mata ni Gao Yunlong. Hindi niya gaanong pinansin ang spatial distortion ni Ye Zuan kanina. Ngunit ngayon, nakita niya na si Ye Zuan ay mayroon ding eye of space. Paano ito naging posible? Gayunpaman, wala siyang oras para mag-isip. No, to be precise, wala na siyang kakayahang mag-isip. Ito ay dahil ang antas ng petrification ay umakyat sa kanyang utak. Kahit na mayroon siyang malaking halaga ng mysterious life chi sa kanyang katawan, hindi niya maalis ang kakayahang ito ng petrification. Kung ang Skeleton King ay nasa 8th level lamang ng Samsara Realm, maaaring magkaroon siya ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, ang Skeleton King ay nasa ika-9 na antas ng Samsara Realm. Imposibleng mabuhay siya. Ding! Tumaas ang killing intent ng host. Kabanata 1539. Ding! Host has devoured an eye of all things. Strength of all things ay nadagdagan. Ding! Host has devoured an eye of all things. Strength of all things ay nadagdagan. Si Gao Yunlong ay nagtataglay ng mata ng lahat ng bagay sa loob ng libu-libong taon. Matapos ang libu-libong taon, nagkaroon siya ng malalim na pag-unawa sa mata ng lahat ng bagay. Sa makatuwid, ito ay napakalakas. Matapos lamunin ni Ye Zuan ang mata ng lahat ng bagay, naramdaman niya na ang kanyang lakas ng lahat ng bagay ay tumaas ng husto. Pati ang distansya niya ay tumaas. Maaari na siyang maglakbay ng 3 araw. Ito ay napaka-hindi kapanipaniwala para sa isang 7th level Samsara Realm practitioner tulad niya. Ito ay dahil ang distansya ng binata na pinatay niya noon ay namutla kung ikukumpara sa kanya. Gayunpaman, mayroong isang mas mahalagang bagay sa kamay. Ang Eye of All Things ni Gao Yunlong ay umaaligid malapit sa Reincarnation Peak. Ito kaya ay, tuldok-tuldok-tuldok panipik, biglang kumislap ang mga mata ni Ye Zuan. Agad niyang inilabas ang base ng Life and Death Plate mula sa lumalamon na espasyo. Boss! Ang base ng Life and Death Plate ay nanginginig ng marahas nang lumitaw ito. Nangangahulugan ito na malapit na ang Reincarnation Supremacy. Natagpuan siya. Sa wakas nahanap na rin kita, Reincarnation Supremacy. Nanlaki ang mga mata ni Ye Zuan. Mabilis siyang umalis sa kuweba. Pag-alis niya, napagtanto niyang nasa paanan siya ng bundok. Sa katunayan, ito ang Reincarnation Peak. Napakataas ng Reincarnation Peak. Kahit nasa sentido ni Ye Zuan, hindi niya maramdaman ang tuktok. Gayunpaman, ang base ng Life and Death Plate ay tila gustong lumipad pataas. Kung hindi ito hinawakan ni Ye Zuan, lumipad na ito sa langit. Ang Reincarnation Supremacy ay nasa Reincarnation Peak. Fair na, hindi nag-atubili si Ye Zuan. Agad siyang pumailanglang sa langit at lumipad patungo sa Reincarnation Peak. Kasabay nito, isang matandang lalaki sa Reincarnation Peak ang biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang taong ito ay Reincarnation Supremacy. Sa sandaling ito, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang déjà vu sa kanyang puso. Nang siya ay nagulat, isang tao ang pumasok sa saklaw ng kanyang espiritual na kamalayan. 7th level Samsara Realm. Sino ito? Kinaikit ni Reincarnation Supremacy ang kanyang mga mata. Malinaw niyang inutusan si Gao Yunlong na huwag hayaan ang sinuman na malapit sa Reincarnation Peak. Gayunpaman, bakit lalabas dito ang isang 7th level Samsara Realm na bata? Buti na lang at nakaalis na siya sa pag-iisa. Kung hindi, diretsyo niyang sinalakay at pinawi ang taong iyon. Maya-maya, may lumitaw na figure sa harapan niya. Nang makita niya ang bagay sa kamay ng figure, agad siyang natauhan. Base. Sa wakas ay nag-react ang Reincarnation Supremacy. Nahanap siya ng binatang ito sa pamamagitan ng pag-asa sa base ng Life and Death Plate. Pero bakit may gagawa nun? Naalala niya na inabandona niya ang base ng Life and Death Plate sa Scarlet Flame Mountain Range. Dama po ang kanyang tingin sa binata, at napagtanto niyang nakita na niya ang binatang ito noon, sa labas lang ng Scarlet Flame Mountain Range. Sa oras na iyon, nakikipaglaban siya sa Samsara City Leader at sa Reincarnation Fox para sa 2 Wheels of Samsara. Sa huli, natalo siya ng Samsara City Leader at ng Reincarnation Fox. Nandoon din noon ang brat na nasa harapan niya. Gayunpaman, nasa longevity stage lang siya noon. Ngayon, naabot na niya ang ika-7 antas ng Samsara stage. Paano ito posible? Nanlaki ang mga mata ni Reincarnation Sage habang nakatitig sa binata sa harapan niya. Sa loob lamang ng ilang maikling buwan,
nakalusot siya mula sa yugto ng longevity hanggang sa ikapitong antas ng stage ng samsara. Kahit na ang isang reincarnated na nilalang ay hindi magagawa iyon. Ang binata sa kanyang harapan ay si Yezuan, na nakakita sa kanya na may base ng life and death plate. Matapos makita ang reincarnation supremacy, bahagyang kumulo ang mga sulok ng bibig ni Yezuan. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay hindi gaanong kumpiyansa dahil ang aura ng reincarnation supremacy sa kanyang harapan ay mas malakas kaysa kay Gao Yunlong. Ang reincarnation supremacy ay malamang na nalagpasan ang mga tanikala ng reincarnation stage at umabot sa imperishable stage. Gayunpaman, kinaikit ni Yezuan ang kanyang mga mata at nagtanong, ikaw ba ang reincarnation supremacy? Bagamat sigurado siya, hindi niya maiwasang magtanong. Sino ka? Tanong ng reincarnation supremacy na nakakunot ang noo. Sa sandaling ito, hindi niya sineseryoso si Yezuan. Pagkatapos ng lahat, si Yezuan ay nasa ikapitong antas lamang ng samsara stage. Kahit na ang isang peak 9th level samsara stage martial artist ay parang langgam. Sa kanyang harapan, lalo pa ang isang ikapitong level na samsara stage martial artist. Gayunpaman, ang hindi niya alam ay pinatay ni Yezuan ang kanyang numero 1 general sa paanan ng bundok. Napansin ng reincarnation supremacy na kakaiba na si Yezuan ang may base ng life and death plate at nagawang mahanap siya. Hindi mahalaga kung sino ako. Umiling si Yezuan at sinabing, hindi ko inaasahan na matagumpay kang makakapasok sa imperishable stage. Mukhang dahil ito sa kalahati ng imperishable stage Dragon Bone. Alam mo talaga. Nagulat ang reincarnation supremacy nang marinig niya ito. Paano nalaman ni Yezuan na nakuha niya ang imperishable stage Dragon Bone? Siya kaya ay nakaligtas sa 100 Fox Manor o Reincarnation City. Gayunpaman, ngayong nakalusot na siya, walang sinuman sa Land of Reincarnation ang maaaring magbanta sa kanya, kahit ang pinakamalakas na Reincarnation Fox. Tama. Nag-extract ako ng isang patak ng imperishable blood essence mula sa kalahati ng imperishable stage Dragon Bone. Pagkatapos kong matagumpay na pino ito, nakapasok ako sa imperishable stage. Ang reincarnation supremacy ay walang itinago at direktang sinabi ang katotohanan. Siya ay umasa sa patak na ito ng imperishable blood essence upang matagumpay na makapasok sa imperishable stage. Ang isang eksperto sa imperishable stage ay may hindi masisirang katawan. Bagamat napakalakas ng kanilang pangangatawan, napakahirap itong ayusin. Gayunpaman, ang isang eksperto sa imperishable stage ay maaaring paikliin ang imperishable blood essence. Kahit na ang kanilang buong katawan ay nawala sa kawalan, maaari pa rin silang umasa sa patak na ito ng imperishable blood essence upang muling mabuhay. Ito ang lakas ng isang eksperto sa imperishable stage. Gayunpaman, ang patak na ito ng imperishable blood essence ay napakahirap i-condense. Hindi lahat ay maaaring i-condense ito. Talagang naabot niya ang imperishable stage. Matapos marinig ang mga salita ng reincarnation supremacy, hindi maiwasan ni Yezuan na manginig. Malaki ang agwat sa pagitan ng samsara stage at ng imperishable stage. Talagang hindi madaling pumatay ng isang eksperto sa imperishable stage. Bukod dito, ang reincarnation supremacy ay talagang mayroong isang patak ng imperishable blood essence. Nangangahulugan ito na kahit na namatay ang reincarnation supremacy, maaari pa rin siyang mabuhay ng mag-isa. Agad na nag-scan si Yezuan gamit ang Eye of Revelation, ngunit hindi niya makita ang reincarnation supremacy. Mukhang kailangan niyang gamitin ang kanyang trompeta sa pagkakataong ito. Anak, paano mo nalaman na mahahanap mo ako dito? Sa oras na ito, ang reincarnation supremacy ay hindi maiwasang magtanong. Noong araw na nagpakita ka sa labas ng Scarlet Flame Mountain Range at nakipag-away sa Reincarnation City Governor at sa Reincarnation Fox para sa Reincarnation Wheel, natalo ka nilang dalawa. Pagkaalis mo, nahukay ang base ng Life and Death Plate at nakuha ko ito. Pagkatapos, nang muli kang lumitaw sa Dark Moon Tomb Chamber, naging sanhi ka ng panginginig ng base ng Life and Death Plate. Kaya naman, nahulaan ko na ang bagay na ito ay dapat na nauugnay sa iyo. I guess you should be the original body of the Life and Death Plate, right? Mabagal na sabi ni Yezuan. Matapos marinig ito, hindi napigilan ng reincarnation supremacy na ipakita ang isang nagulat na ekspresyon.
Hindi niya inaasahan na ganoon katumpak si Yezuan. Tama, ako ang orihinal na katawan ng Life and Death Plate na naging demonyo. Medyo may kakayahan kang mahulaan ito. Kabanata 1540, dahil iyon ang kaso, ibabalik kita sa iyong orihinal na anyo ngayon. Sabi ni Yezuan habang inalis niya ang base ng Life and Death Plate. Ang kanyang mga mata ay puno ng layuning. Pumatay, patayin mo ako. Ang Reincarnation Supremacy ay medyo nalito. Isa ng himala na ang isang ikapitong antas na eksperto sa yugto ng samsara ay nakalusot sa pagbabantay ng mga tagapamahala na iyon. Gayunpaman, ang taong ito ay talagang naglakas loob na banta na bugbugin siya pabalik sa kanyang orihinal na anyo. Ito ay talagang isang kaso ng isang bagong panganak na guya na hindi natatakot sa tigre. Ang Reincarnation Supremacy ay natuto ng isang hakbang pagkatapos makapasok sa Imperishable Stage. Maaari niyang subukan ito kay Yezuan. Kaagad, nabuo niya ang isang Eye of Reincarnation sa itaas ng kanyang ulo. Ang Reincarnation Supremacy ay mayroon ding Eye of Reincarnation. Gayunpaman, maaaring napino niya ang dalawang mata ng Reincarnation City Master. Sa makatuwid, ang kanyang kakayahan sa Reincarnation ay napakalakas. Kinaykit ni Yezuan ang kanyang mga mata at tumingala sa Eye of Reincarnation. Sa susunod na sandali, nakita niya ang Eye of Reincarnation na kumikislap. Isang mata ng Reincarnation. Ito ang pinakahuling hakbang na naintindihan ng Reincarnation Supremacy matapos makapasok sa Imperishable Stage. Ding! Sinusubukan ka ng Reincarnation Supremacy na muling magkatawang tao. Sumasang-ayon ka ba? Isang system notification ang tumunog, dahilan para mabigla si Yezuan. Pinandilatan lang siya ng Eye of Reincarnation. Paano siya na-reincarnate? Tanggihan. Nang inig si Yezuan at nagmamadaling sumagot. Anong klaseng biro ito? Hindi naging madali para sa kanya ang umakyat sa kanyang kasalukuyang antas. Paano siya na-reincarnate? Higit pa rito, magkakaroon ba ng anumang reincarnation pagkatapos niyang muling magkatawang tao? Napakunot ang noo ng Reincarnation Supremacy nang makita niya ang kalmadong ekspresyon ni Yezuan. Napabuntong hininga siya sa kanyang puso. Baka hindi niya kabisado ang hakbang na ito. Ang hindi niya alam ay kung isang ordinaryong tao ang tinamaan sa pagkilos na ito, sila ay naging isang walang malay na katawan at ang kanilang kaluluwa ay muling magkakatawang tao. Si Yezuan ay pawis na pawis. Buti na lang nabigyan siya ng babala. Kung hindi, mahihirapan siya. Ang Reincarnation Supremacy ay talagang mahusay sa paglalaro ng iba. Sa pagkakataong ito, hindi na nag-aksaya pa ng oras si Yezuan at direktang umatake. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Heaven Burning Sword Technique. Isang nagninangas na espada-chi ang palm unit sa hangin. Kung ang pag-ataking ito ay damapo sa isang ikasyam na antas na eksperto sa entablado ng samsara, sapat na ito upang mapinsala sila ng husto. Gayunpaman, ang Reincarnation Venerable ay nasa undead realm na. Sa pagharap sa pag-ataking ito, itinaas lamang ng Reincarnation Venerable ang kanyang kamay at tinalo ito. Talagang nagkaroon ng malaking agwat sa pagitan ng yugto ng muling pagsilang at ng yugto ng hindi nasisirang. Brat, you actually dared to attack me. Fine, I'll teach you a lesson today. You don't know the immensity of heaven and earth. Malamig na umungol si Reincarnation Supremacy. Kahit na tinuturuan niya ng leksyon si Yezuan, ang kanyang matandang mata ay puno ng layuning pumatay. Malinaw, gusto niyang patayin si Yezuan. Tingnan natin kung ikaw ba ang mamamatay ngayon, o ako. Inipon ni Yezuan ang lahat ng kanyang lakas. Pagkatapos ng lahat, kaharap niya ang isang eksperto sa Imperishable Realm. Kung siya ay nasa ikawalong antas ng yugto ng samsara, hindi niya kailangang matakot sa Reincarnation Supremacy. Gayunpaman, siya ay kasalukuyang nasa ikapitong antas ng yugto ng samsara. Nagkaroon ng pagkakaiba ng tatlong antas at isang malaking antas sa pagitan nila. Kaya naman, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maging maingat. Nagkatinginan silang dalawa saglit bago kumilos si Reincarnation Venerable. Swoosh! Casual! Na nagpadala ang Reincarnation Venerable ng True Energy Slash, ngunit hindi umiwas si Yezuan. Sa halip, gumanti siya. Pagsabog ng layunin ng pagpatay. Sky Burning Sword Technique. Nang ang naglalagablab na sword chi ay bumangga sa Reincarnation Venerable's True Energy Slash,
dalawang figure ang biglang lumitaw sa likod ng Reincarnation Venerable. Napataas ang kilay ni Reincarnation Venerable nang biglang may naramdaman siya. Gayunpaman, ginamit na ng Old Tree ang Remnant Flames para kumislap sa likod ng Reincarnation Venerable at naglabas ng suntok. Tumpak na dama po ang suntok sa likod ni Reincarnation Venerable. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, nagawa lamang nitong masira ang depensa ni Reincarnation Venerable at bahagyang nasunog siya. Ang mga eksperto sa Undead Realm ay nagtataglay ng Indestructible Body, kaya ang kanilang pisikal na lakas ay bumuti ng mabilis. Bilang karagdagan sa True Energy Defense ng Reincarnation Venerable, hindi siya masyadong nasaktan ng suntok. Gayunpaman, ang Indestructible Body of an Undead Realm Expert ay napakahirap ayusin. Hindi siya nagawang pagalingin ng mahiwagang buhay na si Chi, kaya nandoon pa rin ang paso. Walang pakialam ang Reincarnation Venerable. Ngumuso siya at sinabing, hindi masama ang kapangyarihan mo, ngunit hindi ganoon kadaling patayin ako. Kung siya ang nauna, grabe ang sugat niya sa suntok na ito. Gayunpaman, siya ngayon ay nasa Undead Realm, kaya ang kanyang pisikal na lakas ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa dati. Sapat na yun para masira ng Old Tree ang kanyang True Energy Defense. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pag-atake ng Old Tree. Flame ng Sun Rope, kinuyam ng Old Tree ang kanyang kaliwang kamay, at isang nagniningas na kadena ang nakapulupot sa leeg ni Reincarnation Venerable. Pagkatapos, hinailan niya ito ng malakas. Ang hakbang na ito ay napaka-insidious, at karamihan sa mga tao ay hindi makakapagtanggol laban dito. Kung noon pa, sapat na ang paghila ng Old Tree para mapunit ang ulo ng isang tao. Gayunpaman, hindi nito magagawang manginig ang katawan ni Reincarnation Venerable ngayon. Hindi lang iyon, nang hindi mahayla ng Old Tree ang nagniningas na kadena, ang True Energy ni Reincarnation Venerable ay lumabas sa kanyang katawan at naputol ang nagniningas na kadena sa isang iglap. Kasabay nito, sumugod na si Skeletal King gamit ang kanyang Heaven-Shaking Sword at marahas na naglaslas. Klang! Isang malutong na tunog ang narinig. Nagulat si Yezuan nang tumingin siya ng malapitan. Ang Reincarnation Venerable ay talagang nahawakan ang Heaven-Shaking Sword gamit ang isang kamay at hinaranggan ang full force slash ng Skeletal King gamit ang isang kamay. Ganyan ba talaga kalakas ang Undead Realm? Sa katunayan, noong sinakta ng Old Tree ang Reincarnation Venerable, maaaring mabilis na pinalipad ni Reincarnation Venerable ang Old Tree o nakatakas ng mag-isa. Gayunpaman, hindi niya ginawa iyon dahil gusto niyang subukan kung gaano kalakas ang Undead Body. Ngayon, sa wakas naintindihan na niya. Ang pag-atake ng Skeletal King ay nalampasan ang suntok ng Old Tree, at sapat na iyon para patayin ang isang eksperto sa 9th level Samsara Realm. Gayunpaman, hinarang ito ng Reincarnation Venerable gamit ang isang kamay. Napakalakas ng kanyang pangangatawan na nagpatindig balahibo. Gayunpaman, hindi pa tapos ang pag-atake ng Skeletal King. Death Gaze. Out of nowhere, isang Eye of Death ang biglang lumitaw sa hangin at pinandilatan ng mata si Reincarnation Venerable. Gayunpaman, ang Death Gaze na kumonsumo ng 5% ng pagpapahusay ng Elegy of Souls ay walang silbi laban sa Reincarnation Venerable. Imposible, kahit na ang isang Undead Realm expert ay hindi maaaring hindi masaktan. Ano nga ba ang Reincarnation Venerable? Nagulat si Yezuan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay may naisip siya. Ang Reincarnation Venerable ay hindi isang tao, ngunit isang artifact na naging demonyo. Sa makatuwid, maaaring siya ay immune sa Death Gaze. Anak, inaamin ko na medyo may kakayahan ka. Gayunpaman, hindi ako ang taong pwede mong i-provoke ngayon. Die! Biglang, isang malamig na boses ang pumasok sa tainga ni Yezuan. Pagkatapos, nakita ni Yezuan ang isang figure na nagmamadaling lumapit sa kanya. Ang bilis ay masyadong mabilis. Ang Reincarnation Venerable ay naging after-image at inatake si Yezuan. Hindi niya kailangang gumamit ng anumang banal na kakayahan para harapin si Yezuan. Whoosh! Ikinuyong ni Reincarnation Venerable ang kanyang kanang kamay at direktang sinaksak ang puso ni Yezuan pagkarating sa harap ni Yezuan. Para sa isang eksperto sa Undead Realm, ang puso ay hindi na isang mahalagang punto. Ang tanging mahalagang punto ay ang utak. Bukod dito, kahit na nasira ang utak,
Maaaring gamitin ng isang Undead Realm expert ang Undead Blood Essence para mabuhay muli.